Alright, meron akong nakitang isang post sa isang Facebook page ng mga OLA victims community, no? Yung korte, isang regional trial court na NCR, yung isang barangay captain o yung isang barangay na namumuno ay pinadalahan ng hindi ko alam kung summon ba ito o subpoena dahil meron daw isang residente doon na meron daw pending case ng civil at criminal case. Ayon doon sa nakasulat dito sa babasahin ko sa inyo mamaya. At tagalogin ko na lang para sa maintindihan nyo, no? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo ay mag-hit lang po kayo ng notification bell dyan sa atin at subscribe lang po kayo dito sa ating channel. At muli, disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin na ibinibigay sa inyo ng mga OLA dito sa paglabag sa mga unfair debt collection practices na ginagawa nila at kung saan mga ahensya ng gobyerno kayo maaring dumulog para magreklamo. At hindi po ako abogado, kay katulad lamang po ninyong simpleng mamamayan na nagbibigay lang din po at nag-report sa mga paglabag sa mga ginagawa nilang pang-abuso sa pangongolekta at paniningil. Okay? At hindi po ako nanghihikayat na nangungunsinti na huwag magbayad ng utang. Okay? Ito po yung picture na nakita ko sa Facebook page na yon. No? Papel siya ha, papel. Hindi siya email. Hindi siya text. Kakaiba siya. Updated na po itong mga all agent na ito. Pero, napakalinaw pa rin para sa akin na this is one of the best iconic na patawa na pamamaraan ng pananakot at maling paniningil nitong mga OLA. Okay, papakita ko sa inyo papel. Ayon doon sa post yan, ha? Regional Trial Court, Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Quezon City, Branch 26. Tignan nyo maigi, ha? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yung buong konteksto noong sulat na ito. Ito, March 26, 2026, kahapon yata. Tama ba? Tama, kahapon nga. Ngayon video ko to, ngayon ko lang in-upload. Ngayon ko lang ginawa, okay? The Honorable Barangay Captain. Ayon doon sa sulat, request for assistance informing constituent regarding pending civil and criminal case. Sabi, humihingi sila ng request na pakikigabayan o tulungan sila na makita yung tao doon sa kanilang sinasampahan ng kasong civil at criminal. Okay? Greetings of peace and good governance. Wow! Parang ano na, international, no? The court respectfully seeks the assistance of your good office in informing your constituent, yung pangalan ng tao na sinasabing merong kaso. Who resides, paano yung pangalan, yung mga address, regarding her pending civil and criminal case. Can be filed before this regional trial court. Napakahalaga po niyan. Nung nakasulat na yan, itong susunod natin. Despite previous efforts to reach, she has not yet acknowledged no respondent to official notices regarding the aforementioned cases. May gumabasa, malabo mata ko. Should fail to respond or appear before the court. This may result in the issuance of a warrant of arrest and writ of execution depending on the developments and rulings in the pending cases. In this regard, we strongly request that your office help facilitate, communicate by personally relaying this matter to yung tao. Tapos, the barangay plays an essential role in community governments and in ensuring that constituents are made aware of legal proceedings affecting them. We also respectfully request that your office inform or any immediate relatives to coordinate directly with the complainant's counsel. Yung abogado nila nung nag-file ng kaso atong judge. Ito, tingnan niyo maigi ito, mga kadyan. Yung judge, ito, Regional Trial Court, Branch 26, Ermita, Manila. Pero tingnan niyo nasa taas, Quezon City. Hindi ba nagkakaroon ng conflict? Pangtanga lang talaga itong mga ganito, no? Pero I believe ako, updated sila, ha? Nagpapadala ng sulat, ha? And then, ito pa yung malupit. Kung papag-aralan ko itong sulat na ito, itong barangay na ito,
medyo nagkamali ng ng posto. Medyo nakita ko tiga Sugod, Cebu yung tao. Tapos sinampahan ng kaso sa Quezon City. O, di ba? Medyo medyo absurd lang ako doon sa mga itong klase ng mga pamamaraan nila ng paniningil. Nasa ibang lugar, tapos magkapapile ka ng kaso, okay, case, tiga Quezon City yung nagfile ng kaso. Tapos papadala mo, bakit sa barangay? 'Di ba? Napakalinaw ha. Kasi si barangay, tandaan ninyo, may sariling pamamaraan ng pakikipag-usap yan sa mga tao basta sila ay residente ng kanilang nasasakupan. Pero kung ito nagaling na sa korte, pwede na yang gamitin ng mga tao do sa gobyerno. Kunwari, ito'y subpoena o warrant of arrest, pwede nang gumamit ng mga tao doon sa korte, papuntahin mismo. Diba? Hindi mo na kailangan pong idaan pa dyan para humingi ng assistance sa barangay. Kasi korte na yan eh. Ididiretso yan, pwede na ipadala sa mismong bahay, sa mismong address nung nagkautang, kung may utang man talaga yan. Napaka-bonak talaga nito mga koloko eh. Tapos titignan mo, no? Dyan daw kasi yung proper venue para mahanap yung tao na merong sinasabing pending cases. Nasaan yung pending cases? Kasi kung may pending case siya, tsaka sinasabi nila rito na hindi raw kasi siya uma-attend, hindi raw siya nagre-response o uma-appear doon sa korte. Paano nga attend? Nasa Quezon City, nandito sa Cebu yung tao. Diba, napakalinaw na isa itong panloloko at panlilinlang ng paniningil. Kung talagang kayo lehitimo nagpapautang, dapat alam niyo yung proseso. Tapos gagamit mo, wala pa kayong official seal. Oh. Hindi man official seal ito para sa akin eh. Biro mo yung branch pa, tignan nyo ha, ulitin ko. Nasaan yung branch? Branch 26 Ermita, yung judge ha. Pero yung korte, nasaan? Nasa Quezon City. Very conflict talaga yung itong klase ng mga paniningil nila, no? Lilinawin ko lang. Paulit-ulit natin na pinapaliwanag sa mga tao para mas maintindihan nila na ito, ang barangay, iba ang usapin dyan. Ngayon, pagka individual na may utang doon sa mga lending companies, at kung talagang may kasong isinampa yung mga lending companies na yan, pwede naman padalhan ng summon. Pero ito, medyo malabo para sa akin. Pwede naman ito kung magkasampa talaga ng small claims, yung lending company, pwede namang i-Zoom meeting ito, i-Zoom conversation. Yung sa Zoom, di ba? Yung video call. Alam ko pwede yun kasi may nabasa na akong ganyan na mayroong tatlong klase ng pamamaraan ng pakikipag-usap sa hearing. Face-to-face at saka yung Zoom call o kaya yung isang tao na pwedeng pumunta doon sa kung saan nakasampa yung kasong small claims doon sa nagkautang. Kung hindi kaya magpunta, kundi makakadalo doon sa hearing. Ganun po yun. Hindi yung ganito na idadaan yung sulat galing sa korte tapos idadaan sa barangay. Walang lukong-lukong korteng gagawa nun. Maniwala kayo sa akin, hindi man ako abogado, but I understand the process ng mga ganitong klase ng mga pagsasampa ng small claims. Kasi nga, we have the knowledge about that because ng mga attorney na nakakausap natin sa mga government agencies na pinupuntahan natin para magkaroon tayo ng tamang at proper education knowledge dito sa mga ganitong klase ng mga paniningil na maling paniningil na itong mga online loan app agent. Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipollow po at pakisuportahan ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.